And then ang pinaghahandaan ni Marcos, giyera, pagbili ng missiles, hindi po pagkain, trabaho, kabuhayan at kapayapaan. Attorney Valera, go ahead. Ang kailangan natin ay palakasin ang ating ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at pangkalakalan sa lahat ng bansa sapagkat ito ang ating pambansang interes. Simula ka sa isang promesa na ang ganda ng promesa, niyakap ng sambayanang Pilipino na tayo ay magiging kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Yes. Bakit tayo pumihit ng 360 degrees at napadpad tayo sa bingit ng digmaan? Mahirap po ang tumutol sa digmaan kung nandyan ang digmaan. May magagawa po tayo na tumutol sa digmaan hanggat hindi pa nagaganap ang digmaan. Tama? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Attorney, mag-comment ka please dito sa statistics. 2 milyong pamilya sa Manila, Metro Manila ang nagugutom araw-araw. Hindi makakain ng 3 beses. Sa buong bansa, 7 milyon ang nagugutom at kulang sa pagkain. Mahigit 4 na milyong Pilipino walang trabaho at mahigit 10 milyon ang kulang sa trabaho. At ang ating agrikultura lugmok. Napakataas ng kuryente, tubig, fuel at iba pang serbisyo at lagana po ang kakulangan sa kabuhayan ng mamamayan. And then ang pinaghahandaan ni Marcos, giyera, pagbili ng missiles, hindi po pagkain, trabaho, kabuhayan at kapayapaan. Attorney Valera, go ahead po. Alam mo, babalikan ko, inaral ko ng husto naman yung gera ng Ukraine, no? And then yung usapin ng international order. Pero sa Pilipinas, ano ba yung pambansang interes natin, no? Bakit kailangan tayong pumasok sa bingit ng digmaan? So, uulitin lang natin, Eric. Yes. Ang kailangan natin ay palakasin ang ating ugnayang pang-ekonomiya, pangkultura at pangkalakalan sa lahat ng bansa sapagkat ito ang ating pambansang interes. Agree. Sa halip na magtatag ng mga alyansang military na naglalagay sa ating bansa sa tensyon ng digmaan at krisis. Binanggit mo ang Ukraine, Eric. Yes. Gusto ba natin na pumasok ng Ukraine? Hindi ba tayo natuto sa kasaysayan natin? Hindi nga usapin ito ng laban against colonialism. Yeah. Usapin ito ng pulisiya na tayo ay nakikipaggera na wala naman dapat tayong gerahin, no? Kapayapaan at hindi digmaan ang malinaw na panawagan ng ating mga mamamayan at sa buong mundo. Kahit saan mo tingnan na anggulo, hindi tayo po pwedeng pumasok doon sa tinatawag natin potential Ukraine station. Yes. Na yung proxy wars ay doon dadalhin sa ating bansa, no? Dalawang nag-uumpugang mga makapangyarihang bansa ay tayo ay nagiging sakripisyo para tayong pawn na pwedeng itulak kung saan nila gusto, no? Correct. Alam naman natin yan na ang digmaan, no? Kahit na sa Second World War, Eric, ay nakita natin kung paano tayo naging magnet ng attack, di ba? Daan-daang libo na mga Pilipino nawasak. Katulad na nabanggit mo na nangyayari sa Ukraine. Again, of course, meron akong ibang analysis doon in terms of the International Human Rights Order at saka yung tinatawag nating NATO. Pero tama yung konteksto at saka yung konsepto na yung panawagan ay ng kapayapaan ang kailangan po nating gawin. Manawagan tayo sa ating administration, sa ating legislatura, sa buong sambayan ng Pilipino. Ang nais po natin, kung ang nais natin ay kapayapaan, humakbang po tayo ng buong katapangan para makakuha at papuntang kapayapaan, hindi papuntang digmaan. Klaro. Attorney Valera, bakit sinaraduhan ni Marcos Jr. ang diplomasiya at digmaan ng kanyang postura? At bakit biglang pumihit na lang ito? Wala na bang magagawa ang mamamayan? And if Marcos Jr. declares a state of war against China in a flimsy, whimsical, capricious instigation of his U.S. masters, hindi natin kinikilala, what are the options legally and otherwise for the people to take to resist
the madness for war in the doom of war na binibitbit ng Marcos administration sa sambayanang Pilipino. Please advise our people. Yeah. Alam mo ka, Eric, ang basic premise natin ay kapayapaan. Ang ugat ng kapayapaan ay hindi pwedeng isabay sa ugat ng digmaan. Tama. Pangalawa, yung ginagawa ngayon ni Pangulong BBM, katulad ng nabanggit ko kanina, ay hindi sa ating pambansang interest. Ngayon, ang lumalabas dito, ano yung pinoproteksyonan niya? Yun. Anong interest, personal interest niya ba na manatili sa kapangyarihan? That's a possibility. Yes. Again, ayokong pumasok sa political conjecture. Pero kung yung sinasabi mong 360 degrees turn, naalala mo na batay sa prinsipyo sa aking pananaw, yun yung objective reason ko. Yeah. Personally, on my part ka, Eric, kung bakit ako nag-withdraw ng support. Yeah. Kasi bilang peace activist tsaka anti-war, bakit ka pumihit ng ganon? Na nagsimula ka sa isang promesa na ang ganda ng promesa, niyakap ng sambayanang Pilipino na tayo ay magiging kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Yes. Bakit tayo pumihit ng 360 degrees at napadpad tayo sa bingit ng digmaan, no? So, what can you say about this? So, ano yung magiging payo natin Sa taong sa bayan? sambayanang Pilipino? How sa can taong they bayan, legally and effectively resist the doom of war na as if si Marcos Jr. lang at ang kanyang alipores ang pwedeng magtakda kung mamamatay tayo o hindi, at parang hindi na siya nakikinig sa mamamayan na ayaw sa digmaang walang patutunguhan at hindi dapat maganap na kabaliwang digmaan. So, babalikan mo na naman yung extra-legal at meta-legal na mga proseso, ka Eric. At yan ay nadaanan na natin. Yes. Kung magkakaroon talaga ng order na papasukin digmaan at magka-concurrent decision ang ating Kongreso, ay dapat talagang ipasok yan sa hukuman sa Korte Suprema. Pero hindi yun ang mabigat, kasi yung usapin ng tinatawag nating legal remedies, no? Alam mo kung bakit? Alam natin na sa polisiya ng isang bansa, kung ang iyong legislatura ay nagpapakita at indikasyon ng control, no? Kasi may mga indikasyon tayo na tendensiya ng isang authoritarian ruler. Tama. Yun ang mabigat Oo. So, yung independence ng mga sangay ng pamahalaan ay nabubulok at nasisira. So, saan ka pupunta? Doon sa sambayan ng Pilipino. Doon tayo mag-oorganisa at magbububilisa at patuloy na mamulat at magmulat para sa katotohanan. Kasi mahabang proseso ito, ka Eric, no? Kaya nga yung ngayon pa lang, sana hopefully magkaroon talaga ng creative ways of protest right now at sisimulan natin. Kasi tandaan natin sa lipunan natin, iba-iba yung spectrum, iba-iba yung ideolohiya ng mga tao. So hanggat hindi nila nararamdaman yan, ay hindi nila titignan yung benepisyo or yung pangmatagalang effect nito o positibong effect nito para sa kabuhayan at sa future ng generation. Kasi Attorney Valera, sir, sa mamamayan na nakikinig po sa talakayan with Attorney Valera at dito sa Pilipinas nating mahal, mahirap po ang tumutol sa digmaan kung nandyan ang digmaan. May magagawa po tayo na tumutol sa digmaan hanggat hindi pa nagaganap ang digmaan. Tama po ba, Attorney? Tama. Kung bakit tayo tumatalakay nito? Tama. Kaya nga itong ginawa natin dito sa Hakbang ng Maisog USA, ang tema, no? Kung titignan natin yung tema ng Philippine Independence Day Parade sa celebration ng pambansang kalayaan, nilagyan lang natin ng hulma yun at mas malalim na kahulugan na tayo ay mga disipulo ng kapayapaan. Correct. Kaya nga halos lahat ng mga placards namin na niyayakap ng lahat ng mga kasamahan natin at nakikita nila, ramdam nila, kasi bababayan sa kanilang mga kamag-anak, sa ating mga kapatid sa Pilipinas
at magkakaroon ng malaking epekto yan. Pag nagkagera ka, mawawala ng mga trabaho, yung mga OFWs natin ay masisira yung individual na panaginip nila para sa kanilang mga anak at para sa susunod na henerasyon. So, itong bagay na ito na nakikita ko na pagkilos, inuulit ko, no? Yung pagkilos natin ay nakafocus tayo sa isang mapayapang kilos protesta, no? Maging creative tayo, no? Kaya nga doon sa, alam naman natin na halimbawa, yung iba't ibang pinapaliwanag ko kanina, kung gagawan yan, pati na yung kampanya sa pagsusulat ng liham, no? Yung mga petisyon, no? Petition. Magpro-propose na rin ako kasi alam mo naman yan, ginagawa natin yan, yung mga boycott, di ba? Boycotts. Na mga produkto or serbisyo na konektado halimbawa sa mga sumusuporta sa mga polisiya ng pamahalaan natin, yung mga ganong klaseng bagay. Yan, civil kasi disobedience. magkakaroon ka ng public pressure eh. The more na maingay ka, kahit na yung pampublikong sining at graffiti yung ginagawa dyan, very creative tayo dyan mga Pilipino, lalong-lalo na ang ating mga katutubo, ay napakahalaga niyan, no? Of course, ang batayang prinsipyo pa rin dyan ay yung paglilikha ng mga teach-in at edukasyon sa komunidad, ka-Eric, no? Agree. Mga Dapat meetings. pagtulungan natin. Pero, yung pag-oorganisa at pagmobilisa, no? Galvanizing people, kinakailangan umpisahan yan na ngayon pa lang na eto po ang mga pangunahing suliranin na hinaharap natin. Kahit sa digmaan na lang. Kahit sa digmaan na lang, Eric. So mag-focus tayo dun sa digmaan na yan. Okay. Attorney,